Hello guys, welcome po sa aking channel, The Yard Grower. So in this video guys, i-share ko po sa inyo itong aking Australian hybrid na mulberry na tinitrain ko para maging bonsai. So let's do this guys. So guys, bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura nito nung 2021. At ito ipa-flash ko ngayon sa aking screen. Ayan siya guys, nung 2021. Pagkatapos, ito ang sa 2023. Ngayon, ito na siya guys. So guys, ito ay na-acquire ko siya by cutting propagation. So, ang gagawin natin dito, hindi natin muna siya papagandahin. So, i-develop muna natin yung mga branches nito. Puputulan yung dapat putulan. At iwa-wire po yung mga branch na i-direct lang natin kung saan po gusto papuntahin. So, pansinin natin guys muna itong puno na to. So, maliit lang siya dapat. Pero dahil nagmadali ako na gawin itong isang puno, so hindi ako nakakreate ng magandang tapering dito sa kanyang major line. So guys, ang gagawin na natin, hindi na natin siya kakat back yung major line niya. So magkapapatubo na lang tayo ng mga, pag may tumubo dito na sanga, gagawin na lang natin isang sacrificial branch para tumaba itong part na to, kasi may node dito. Darating ang araw, mapuputok ito, tapos gagawin natin isang sacrificial branch para lumaki itong sangang nito. Ngayon, hindi natin to pinutulan yung kanyang leader para lumaki din yung major line niya. So isa itong paraan para mapalaki natin din to. Ngayon, pansinin natin guys, itong first branch niya mas malaki na dito sa second branch niya. Itong second branch niya mas malaki na dito sa back branch niya. Pag abang tumataas yung puno, lumiliit po yung mga sanga. So gagawin natin dito, i-wire natin siya, lilinisan ng konti, pero hindi natin siya muna papagandahin guys, kasi i-develop pa natin yung mga sanga niya para gumanda yung tapering. So magka-cut back muna tayo, lilinisan muna natin siya ng konti, pero yung mga sanga na kailangan palakasin, hindi natin siya puputulan guys. I-wire na lang natin siya para i-direct kung saan natin siya gustong papuntahin. So pansinin natin itong isang ito. So ito guys, wala na siyang tapering dito sa sangang ito. Pantay-pantay na siya. At isa pa, natatakpan niya yung nasa likod. So ito kasi yung harapan niya. Natatakpan po niya yung likod ng itong first branch natin. So gagawin natin, since na meron siyang tumutubo dito, ika-cut back natin siya. Ayun guys, tanggal na natin. So pagdating naman dito, so napakahina nung sangang ito. So gagawin natin guys, etong isang ito gagawin natin sacrificial branch para lumaki yung part niya dito. So ito naman, puputulang muna yung mga ano niya, yung mga sanga niya, pero hindi ko isasagad dahil may mga node to na kung pagdating ng panahon na kailangan ko nang mag-tapering dito sa sangang ito, pag may tumubo rito, palalakasin natin yon, pagkatapos idadapa.
So, ang approach ko dito guys, yung mga sa first branch niya at saka second branch, medyo padapa pa yung mga branches niya. So, linisan muna natin to guys. Tingin ko, so ito mas malakas yung sanga niya. Ito yung wire natin. Tanggalan muna natin ng mga sanga na hindi kailangan. Itong mga to, ito guys, gagawin natin itong sacrificial branch at saka ito. Tapos ito papatubuin natin sa lumaki ng yung mga sanga to, at kung kailangan natin na mag-tapering, magpuputol po ulit tayo. So ito rin guys, pantay-pantay na siya dito. So kakat ko siya dito. Tapos ito gagawin natin sa sacrificial branch. So ito naman, hindi ko na kailangan to. So tatanggalin na natin siya. So pagdating naman dito guys, so medyo crowded na rin siya, pero meron siyang branch dito na tumubo. So gagawin na lang natin itong sacrificial branch para mapalaki natin yung part na to. So tapos i-wire natin siya. Hindi muna tayo magpuputol kasi mahina pa to. So sa part nito guys, nakita nyo mahina itong sangang ito. So tapos tumubo yung mga sanga niya dito sa dulo. So gusto ko siyang iurong yung mga sanga niya. So may mga node dito. So i-cut back natin siya dito guys. Sa taas naman guys, hindi naman natin kailangan sobrang lalaki ng branch, pero itong isang to medyo mahina pa, so papalakihin muna natin to. I-wire natin siya ng medyo loose kasi mabilis lang lumaki naman yung mga sanga nito. Pero ito yung gagawin natin na front branch sa taas. So ito sa tingin ko okay na yung size niya. Hindi naman siya tapered naman siya dito sa main branch niya. Finish lang natin. Tapos ika-cut back ko na to. Kaya simulan na natin na pag-wire.
guys, pag binawire ko yung mga maliliit na branch, hindi ko muna ito hinihigpitan kasi napakadali lang itong lumaki. So alalay lang. Iwasan natin po yung mga nodes dahil yun ang magiging future ng sangang to. Matatakpan po yung mga nodes eh wala po tayong mapuproduce na ibang sanga. Pansinin nyo guys, bakit winawire ko to halos hanggang dulo. Kailangan lang natin mga 2 cm dito sa parting to. So guys, ang dahilan ko dito ay para may i-direct natin ng mabuti yung sanga para yung maximum growth niya yung makuha natin. Sa parting taas dito guys, medyo pataas na ng konti yung mga sanga rito hanggang sa tumaas ng tumaas yan dito sa may magiging canopy niya sa apex. Medyo pataas na yung mga sanga po natin na pag tumubo. Pag nag-wire ako ng sanga ng mulberry, lalo na yung mga maliliit, alalay lang guys, hindi ko masyadong hinihigpitan kasi napakabilis lumaki ng mga sanga nito.
So guys, ayan na natapos na yung pag-wire. Ngayon, gagawin naman natin, lagyan natin ng sayaw yung mga linayang natin na branches. So, dito sa baba, ito, nalagyan na natin naman, nahigapanan natin sila. Pero hindi tayo nagputol guys. Dahil maliliit pa yung sangang ito. So pag tayo naglagay ng sayaw guys, parang yung pagbibend natin ng mga sanga para siyang 3D. Yung all sides dapat nakikita yung mga sanga. So hindi natin i-binary yung ibang sanga dahil gagawin natin sacrificial branch para lumaki yung mga part na gusto natin patabain. So guys, ayan na. Natapos na natin yung pagbibigay ng laro sa ating bonsai. So, gagawin natin ito is magpapalarga ulit tayo. Pagkatapos magka-cut back. Ulit-ulit lang guys yung prosesong ganun na cut back, tapos papalarga, cut back, wire, para mapaganda natin yung ating bonsai. So in the meanwhile guys, ganito muna ang magiging itsura niya. Hindi naman tayo nagmamadali. So lahat naman ng bonsai, kahit na finished bonsai na to, mag-iiba pa rin yung itsura nito dahil living art nga ito. Lagi siya nagbabago ng itsura guys. So huwag tayong magmadali. I-develop muna natin yung mga branches para maganda yung kalabasan. Kasi 360 muna natin para makita natin kabuuan. Mukha siyang magulo guys dahil nga hindi naman natin siya tinatapos o pinifinish. Dinidevelop lang natin muna yung mga branches niya para maging tapered. So ganito yung muna yung itsura niya sa ngayon guys.
So guys, nakarating na naman tayo sa dulo ng ating video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe po for encouragement. Like and share and hit the notification bell for more updates. Guys, thank you for watching The Yard Crawler. Hanggang sa muli.